Hello mga sisi. So, kape tayo. Ay, hindi pala 'to kape. Actually, chocolate siya. So, anyway, habang mainit pa siya, magre-react tayo sa comment. Hindi para mang-away ha. Hindi ako mahilig mang-away. Okay? Hindi ako nang-aaway. At saka alam ko naman na yung comment is hindi naman din negative. Para sa akin, yun yung tingin niya na nangyayari sa amin. Yun yung tingin niya na ganun yung sitwasyon namin dito sa bahay. So, ilalagay ko na lang dyan yung comment. Kayo na lang magbasa. Or kung ano kayo, kung interested kayo. So, totoo naman na mahirap magkaroon ng asawa na walang emotional intelligent. Totoo naman yon mga sis. At actually, nung bago-bago kami nagsasama ng asawa ko, ang akala ko ganun siya. Yun yung first time na ano pa lang kami na after pandemic, nagsama kami ng bahay. Yun yung first time na talagang nagsama kami, bumukod kami. Nandun yung anak ko, mga anak ko, nandun yung anak namin, yan ganyan. And then, I feel na parang ganun siya nung una. Pero dahil nga yun yung unang pagsasama namin, syempre, nasyasyak ako sa ugali niya. Nagugulat din ako. Syempre, hindi ko naman din alam ang ugali ng mga Hapon. So, that time, gusto ko na rin ano ba yan? Parang feeling ko naman, kawawa ako. Yung ganun-ganun ba? Tsaka sabi ko sa sarili ko, ano ba, kaya ko namang bumalik sa lugar ko, tapos kaya ko namang magtrabaho para sa mga anak ko. Hindi na para pahirapan ko pa yung sarili ko, ganyan-ganyan. Meron kasi, may ganun ako na mapagmataas ako sa sarili ko. I mean, yung tipong, hindi ako lumpo, wala akong sakit, kaya kong buhayin yung mga anak ko, kaya kong magtrabaho. Hindi para magtiis ako sa ganitong sitwasyon. Yon, okay? Kung naaano nyo yon, alam kong may mga makaka-relate dito. So, that time, gustong-gusto ko nang humiwalay. No? Pero, meron akong isang friend na kinausap niya ako at ipinaliwanag niya sa akin lahat. Binigyan niya ako ng magandang advice kahit na may mga ibang advice na sinasabi sa akin na bakit ganyan asawa mo, yun. 'Di ba kasi minsan marami tayong agam-agam at marami rin tayong nahihingian ng advice. Hindi naman dumating rin sa point na syempre may mga kaibigan ka, kumparahan ng mga asawa, ng mga partner, ganyan-ganyan. So maraming pumapasok sa isip ko, 'di ba? So eto na nung yung kaibigan ko na yun at binigyan niyang linaw yung isip ko. Unti-unti nalinawan ako. At alam niyo ang pinaka-the best na ginawa ko, that time na sobrang maraming pumapasok sa isip ko, every time, every Sunday, hindi man, sabihin na natin, hindi man tuloy-tuloy, pero that time, ako at saka mga anak ko, nagsisimba kami. Sinisimba ko lahat ng nasa puso ko. Totoo yan, hindi ako nag-aano sa inyo. Walang halong biro to. Lahat ng nilalaman ng puso ko that time, lahat ng hinanakit ko, dahil nga, that time, kami-kami na lang ng anak ko eh. Ako, yung mga anak ko, tapos yung asawa ko. Tapos kapag wala siya, kami-kami lang ng anak ko. Wala akong malapitan, wala akong masabihan ng problema, anything or what. So, sarili ko lang. No. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko rin alam kung ano ba yung dapat ko talagang gawin. Totoo yan. Kasi sobrang, that time, kahit magsabi ako ng kwento sa mga kaibigan ko, is ang nangyayari, nagiging kumparahan. Yung asawa ko ganito, ganyan-ganyan. So, wala. Parang yung isip ko mas nadadagdagan lang. So, that time, mas minabuti kong magsimba. Magsimba kami ng anak ko, as in, isama ko sa budget namin yung pamasahe sa pagsisimba. And then, nung may nalaman akong malapit na simbahan, nilalakad lang namin ng mga anak ko yun. Kasama ko talaga yung 3 anak ko. Wala akong iniiwan sa kanila, lahat sinasama ko. 4 kami, 4 kami nagsisimba. Kasi para sa akin, mas gumagaan yung nararamdaman ko. So later on, unti-unti, dun ko na na-realize na swerte pala ako. Dahil hindi natin mapiplease yung tao na magbago para sa atin. Magbabago sila the way kung paano nila tayo mahalin. So that time, responsable na yung asawa ko. Hindi siya nakakaanong magpadala. Talagang nagpapadala siya. Pero syempre, limitado. Limit. No. May hangganan. So, yun nga. O, later on, ayan, nagkakilala na kami, na na namin yung ugali ng bawat isa. So, hindi na kami madalas mag-away. So, dun ko na-realize na that time, kinikilala lang ako ng asawa ko kung hanggang saan ako. Kung ako ba yung tao na hindi makakatiis ng walang pera. Kasi di ba may ganun? Aminin natin, tayo mga babae, talagang nakakapag sa isip natin kapag wala tayong hawak na pera. Totoo yan din kasi yung isa sa sa isip ko eh. Na ganito na lang ba, wala akong pera, palagi na lang akong umaasa, nanghihingi, ganyan-ganyan, nag-iintay, di ba? Isa yan sa talagang nagpapa-stress din sa akin that time. So, ngayon, habang tumatagal yung pagsasama namin, doon ko na-realize na hindi pala lahat about sa pera. Minsan, may ipaparealize din sa sitwasyon natin. So, yun, yung unti-unti ko nang na-realize na okay naman pala tong asawa ko, ganyan. Doon na naging maayos yung namin, pagsasama. Doon ko na na-realize na yung
yung pagpapakita niya ng pagmamahal is hindi sa pagiging sweet, hindi sa pagiging kung ano-anong ibibigay sa'yo. Yun ay ang pagiging responsable niya. At talagang hindi naman sa ayokong kasi ang hirap magsalita ng tapos, 'di ba? Pero sa ngayon hindi ko pa naman nahuhuli yung asawa ko na meron siyang naka-chat or something what, wala akong gano'n. So masasabi ko na ako lang, kahit na nagkakalayo kami, kahit na, that time nung pandemic buntis ako, matagal kaming nagkalayo, hindi ko naramdaman 'yun kasi malakas yung instinct nating mga babae kaya mararamdaman natin 'yun. So ngayon nandito na kami sa Japan at ginagawa ko na yung pagmi-mini vlog. Nakita niyo may mga pagbabago sa asawa ko. Nung una kasi, hindi talaga ako tinutulungan sa bahay niyan. As in, nagluluto siya kasi hindi ako magaling magluto. Pero after that, hindi mo makikitang naghahawak yan ng ng wales, naglilinis, ganyan-ganyan, wala. Pero na-realize ko nga na may sinabi kasi siya sa akin na kung hindi mo sasabihin sa akin yung nararamdaman mo, hindi ko malalaman. Which is tama nga naman. Nagagalit ako ng hindi niya alam yung dahilan. Kaya ang ending is magagalit din siya, 'di ba? Kasi ang mga lalaki, hindi nila agad nakukuha yung point natin kung bakit tayo nagagalit. Kung bakit all of a sudden magagalit tayo sa kanila at magtatampo. No. So, simula noon, nagsasabi na ako sa kanya, nagiging na ako sa kanya, open na sa nararamdaman ko. Yun, unti-unti, nag-iba rin yung ugali niya. At alam niya kapag nagtatampo na ako, unti-unti natutunan niya na rin. So, hindi naman natin masasabi na yung mga lalaki na hindi pinapakita yung pagiging sweet nila, ganyan is wala na silang emotional intelligence. Hindi po lahat. Kasi yung iba, hindi lang nila pinapakita sa kilos or sa pagiging sweet. Yung iba, sa ibang paraan nila pinapakita yun. So, sinabi niya kasi na parang ganun ako na hindi ako nagrereklamo porket yung asawa ko yung nagpapadala sa Pilipinas sa mga anak ko. Mali po kayo dyan. Nagrereklamo ako. Pero syempre, hindi ko naman na kailangan pang ipakita sa inyo. Kasi ayoko naman na kung ano-ano yung sabihin nyo tungkol sa asawa ko. Syempre, gaya nga ng pinayo sa akin ng tita ko, wag mong siraan yung asawa mo sa social media. Dahil at the end of the day, asawa mo pa rin yung kakampi mo. At the end of the day, magiging maayos rin kayo. 'Di ba? Siniraan mo yung asawa mo, tapos bandang huli magiging maayos din pala kayo at mababasa mo kung ano yung sinabi ng mga tao. Kaya hangga't maaari, iniiwasan ko. So ayun lang mga sisi, salamat sa pakikinig. Sana nabigyan linaw ko kayo. Bye.